Diyos. Naway tunay na nagagalak ang ating mga puso sa umagang ito at tunay na tayo ay makaawit ng buong galak sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Hayaan natin na si Lord yung maghari sa ating puso, si Lord yung maghari sa ating buhay. Huwag natin hayaan ang ibang tao o ibang bagay ang maghari sa atin, kundi yung ating Panginoong Diyos lamang. Kaya patuloy tayo maawit sa ating Panginoong Diyos.
maglingkod sila, Lord, sa iyong presensya, Lord, sa kanilang buhay, Lord. Yung pati ang pinapalaan, Lord, ganito po ang especially ang dala na yung iba sa Lord, tuloy ko siyang gawin and patuloy na mahihayag ng buo at tunay, Lord, yung iyong masaya, Lord. Patuloy na sa aking mga taga-pakinig, Lord, yung patuloy na umatak ito sa ating isipan at sa mga puso, Lord, yung magsagawa namin, Lord, sa pang-araw-araw namin at mga Lord. Yung patuloy namin pinapasalamat ng iyong pangalan, Lord, sa mga Lord. Yung patuloy na maging matagumpay ang aming gawa ni Lord sa mga ito. And patuloy na maging ang masigla ang bawat isa, Lord, sa bawat araw namin, mga Lord. Lahat ng ito, Lord, ay aking dapat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God! Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen! Patuloy tayo sasamba sa ating Panginoong Diyos. Patuloy po tayong aawit sa ating Panginoong Diyos. Sabi po sa awit 47 verse 1, magdiwang ang lahat ng nilikha, kumalakpak tayo may awit at tuwa bilang pagpupuri natin sa ating Diyos na dakilang. Kaya sa mga puso, igalaw natin ang ating mga katawan bilang pagpupuri natin sa ating Panginoong Diyos. Amen! Ang galing-galing mo, Diyos, sa tila.
tayo magpuri sa ating Panginoong Diyos. Tunay na napakasarap po magpuri sa ating Panginoong Diyos. Kaya marapat na tayo ay magalak sapagkat sabi sa awit 31 verse 7, yung pag-ibig na ating Panginoong Diyos po ay wagas para sa ating lahat. Yung pag-ibig niya para sa atin ay wala pong makakapantay, wala pong maihahalin kung lalo gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa umagang ito, patuloy tayo maawit sa ating Panginoong Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kanyang wagas na pag-ibig mula noon hanggang ngayon. Yung mga pangako na ating Panginoong Diyos, tunay na mapagkakapagod.
Mga kapatid, ang ating teksto sa umagang ito ay ating matatagpuan sa Santiago, chapter 5, verses 13 to 18. May tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak, umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niyang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ng may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya ay nagkasala. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin, mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan, namunga ang mga halaman. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang ating topic ay tungkol sa prayer. Alam ninyo mga kapatid, ang pananalangin ay isang mabisang paraan na ibinigay ng Panginoon upang matugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya mula pa sa Old Testament, ipinakikita na ng banal na kasulatan na ang pagtawag sa pangalan ng ating Panginoon ay kinakailangan gawin ng mga tao upang maranasan nila ang mga pagpapala na ipagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin ng tao sa Kanya, upang ang kanilang mga tiisin ay mabigyan ng lunas. Gaya ng ating mababasa sa Isaiah chapter 30, verse 18. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Diyos na makatarungan itong si Yahweh, mapalad ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. Dito makikita natin na ibig ng Diyos na tayo ay tatawag sa Kanya. At ang pagtawag, ang ibig sabihin noon, tayo ay dumalangin, humingi ng habag upang matugunan ang ating mga pangangailangan na ating kailangan sa pangaraw-araw na pamumuhay. Kaya nga sabi ni Apostol Santiago, may tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Sa panahong ito, alam natin na ang tao ay maraming tiisin sa buhay. Maraming mga problema, suliranin, mga karamdaman. Kaya nga, ang mga tao ay laging balisa, bagabag, hindi alam kung ano ang kanilang gagawin. Lalo na kapag ikaw ay mahirap ang buhay, pag ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, ay hindi mo alam kung saan ka susuling o pupunta. Subalit mayroong solusyon na ibinibigay ang Diyos sa atin. Ang sabing gayon, pag may tiisin ang sinuman sa inyo, manalangin siya. Kaya nga't ang pananalangin ay mabisang sandata para matugunan ang lahat ng ating mga pananalangin. Kaya nga, kung mananalangin tayo at hihingi ng habag sa Diyos, ay kinakailangan hingin natin ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, gaya ng mababasa natin sa John chapter 14, verse 13 and 14. At anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. So makikita natin dito na sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, kapag tayo ay mananalangin sa Ama, ipaparaan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, ay magkakaroon ng katuparan sapagkat ito ang ibig ng Diyos. Na ang lahat ng ating mga panalangin ay paparaanin natin
sa pamamagitan ng ating Panginoon upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Gayon din ang sinasabi sa Marcos chapter 11 verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yun at matatanggap nga ninyo. So, kapag ikaw ay magpe-pray, ang tinitingnan ng Diyos, una-una ay kung ikaw ay may pananalig sa Kanya. Malaki ang nagagawa ng pananalig, sapagkat kapag ikaw ay mananalig, ang sabing gayon, pag ikaw ay nag-pray, ay anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yun at matatanggap nga ninyo. Ayun ang kagandahan kapag ikaw ay anak ng Diyos. Itong mga pananalitang ito ng ating Panginoon ay para sa kanyang mga alagad. Ibig sabihin ng alagad tagasunod. At tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo'y mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya i-claim mo na kaagad, pag ikaw ay nag-pray, mayroon kang tiisin, nanalangin ka, at makakasumpong ka ng katugunan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung iba kasi tamad manalangin. Mahaba sa mga ibang gawain, subalit sa pamamagitan ng pagdalangin, kakaunting oras o panahon ang ibinibigay nila para sa Panginoong Diyos. Kaya hindi nagiging malakas ang kanilang buhay pananampalataya. Kulang na kulang. Kulang sa salita ng Diyos, kaya nga kailangan tayo ay laging nakipagsanggunian sa pamamagitan ng pananalangin upang sa gayon makamtan natin ang anumang ibig nating hingin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa John chapter 16, verse 24, hanggang ngayon wala kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang ibig ng Diyos talaga tatanggap tayo. May tiisin tayo sa panahong ito. Mag-pray ka at sa gayon ikaw ay tatanggap. Sabi kasi ng Panginoon, kaya wala kang natatanggap dahil hindi ka humihingi sa Kanya. Manalangin ka, humingi ka at ikaw ay tatanggap. Sabi niyang gayon. Kaya nga't kailangan na malubos yung ating kagalakan sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, samantalang tayo ay nandirito sa mundong ibabaw. Ang katunayan, sa panahong ito, marami ang nag-aalala sapagkat nawalan sila ng trabaho. Isang tiisin yan mga kapatid. Yung iba nagkukulang sa pagkain, isang tiisin na naman yun. Yung iba nagdaramdam sapagkat kahit nandirito na yung kanilang mga mahal sa buhay ay hindi pa nila makapiling sapagkat naka-quarantine. Isang tiisin rin yun. Ibig mo nang mayakap ang iyong mahal sa buhay, subalit hindi mo magawa sapagkat ikaw ay nakakulong pa. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, kung may tiisin tayo, tayo ay manalangin. Isang solusyon na hindi ka gagastos, na magagawa mo kahit saan ka pumunta, sapagkat ang pananalangin ay nasa ating mga puso at isipan. Ang salita ng Diyos na tanim na sa ating puso at isipan, magagawa mo yan kahit saan lugar ka nanduroon. Yan ay hindi katulad ng isang bagay na kung mabigat ay hindi mo madadala, kaya't hindi mo magagawa ang ibig mong gawin. Sa Panginoon, pag ikaw magpe-pray, kahit saan ka naroroon, bukas ang pintuan ng langit upang dinggin ang panalangin ng kanyang mga anak.
Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa mahabaging trono ng ating Panginoon upang doon ay kamtan natin ang kanyang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Hebrews chapter 4 verse 16. Sa unang Juan chapter 5 verse 14 and 15, hindi tayo nag-aatubili na lumapit sa kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating diniridig niya tayo, alam din nating ibinibigay niyang hinihiling natin sa kanya. Kaya sa gayon, ay makikita natin na ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin na naaayon sa kanyang kalooban. Kaya kapag tayo magpe-pray, uulitin ko, pararaanin natin sa pangalan ng ating Panginoon. Upang sa gayon ay hindi masayang ang ating mga pagpapagal na ginagawa sa ating paglilingkod. Alam niyo kapag pabago-bago lamang ang ating mga isipan, hindi tayo tatanggap. Kinakailangan klaro kung ano ang ibig mong gawin, ano ang ibig mong hingin sa pangalan ng ating Panginoon. Kapag ka ikaw ay pabago-bago, ang iyong kaisipan, hindi ka tatanggap ang sabi ni Apostol Santiago sa Santiago chapter 1 verse 6 and 7. Huwag umasang tatanggap ang mga tao na pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano ang talagang ibig. Kaya nga tayo ay binibigyan ng Diyos kung paano yung mga paraan para tayo ay tumanggap. Ang sabi pa rito sa sumunod ay may nagagalak, umawit siya ng papuri sa Diyos. Alam niyo ang mga tao nga ay kung ano-ano lamang ginagawa sa kapanahonang ito. Sa halip na mag-pray, ay mas malaki pa yung ginugugol sa kung ano-anong mga bagay kaysa sa pananalangin. Kung kayo naman ay nagagalak, umawit tayo ng papuri sa Diyos. Yun ay isang bagay na nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon. Upang sa gayon, ay malubos ang ating kagalakan para sa Kanya. Ang katunayan niyan ay sa John chapter 16 verse 22, ang sabi ng Panginoon sa Kanyang mga alagad, gayon din naman kayo'y nalulumbay ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maagaw ninuman. Nang ang Panginoong Hesus, nung malaman ng kanyang mga apostol na siya ay aakyat na sa langit, sila'y nalumbay. Pero sabi ng Panginoon, kung hindi ako pupunta roon, ay hindi bababa sa inyo ang banal na espiritu, ang patnubay. Kaya sa kapanahunan natin, tayo rin ay mayroong kalumbayan sa ating panahon na ito. Ngunit sabing gayon ay mag-uumapaw sa inyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Yung kagalakang kaloob ng Panginoon, ito ay hindi maaagaw sa bawat mananampalataya. Kaya nga kung minsan ay ang mga tao, pag natingnan yung mga anak ng Diyos, sabi lang gayon, itong taong ito parang walang problema. May problema na nga, masaya lamang na nakikita siya. Kayang tanggapin anumang sitwasyon na dumarating sa kanyang buhay. Mayroon siyang kagalakan. At ang kagalakang yaon na nag-uumapaw sa ating mga puso, sabi ng Panginoon, yan ay hindi maagaw ninuman. Kaya nga nasabi ni Apostol Pablo sa Pilipos chapter 4 verse 4, magalak kayo sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Sapagkat iba yung may kagalakan sa presensya ng ating Panginoon. Ang pagkakaroon ng mabuting pakipagkaisa sa ating Panginoon ay isang malaking pribilehiyo na yun. Ano pa yung kasunod sa verse 14 ng chapter 5 ng Santiago?
Mayroong bang may sakit sa inyo, ipatawag niyang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. Alam niyo, ang pangangaral ng salita ng Diyos ng subuin ng Panginoon ang kanyang mga apostol, kalinsabay noon yung pagpapagaling. Alam kasi ng Panginoon na sa mga pupuntahan ng kanyang mga alagad, ay tiyak mayroong karamdaman, mayroong may sakit. Kaya yung pagpapagaling kasama yan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi yang pinaghihiwalay. Laging mayroong pananalangin para sa mayroong karamdaman. Kaya kung ang sino man ay mayroong karamdaman o mayroong sakit, ang solusyon ipatawag niya ang matatanda ng iglesia, ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ng may sakit, dahil sa panalangin may pananampalataya, ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya ay nagkasala. Alam niyo, ang sakit kuminsan, ito ay ipinahihintulot ng Diyos. Oo. Lalo na nga kung nagkakasala ang tao, papahintulutan kanya na magkaroon ng karamdaman para sa gayon ay ikaw ay matuwid. Sabing gayon. Sa Job chapter 33 verse 19, pinadadalhan niya ang tao ng iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot siya ay matuwid. Oo, nakita ba natin yun? O, pinadadalhan niya ang tao ng iba't ibang sakit upang sa pamamagitan ng kirot siya ay maituwid. O, kung sa pamamagitan ng sakit, doon ka maitutuwid ng Panginoon, padadalhan ka niya. Pahihintulutan niya na ikaw ay bigyan ng kirot sa iyong katawan para sa ikatutuwid mo. Kaya ngayon, laganap ang sakit na kinatatakutan natin sa buong mundo. Pinahihintulot yan ng Panginoon. Sabi nung iba, gawa raw ng tao itong sakit. Ipagpalagay na natin na gawa ng tao. Granting na kung ganon. Iyan ay may pahintulot pa rin ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang sabi sa Aklat ng Panaghoy, chapter 3, verse 37 and 38, walang anumang mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. So makikita natin mga kapatid, ipinahintulot ng Diyos ang karamdaman. Para sa gayon, tayo ay maituwid. At ipinahintulot niya upang sa gayon, sabing ganoon, ay kung doon mapapabuti ang tao, doon niya maitutuwid, ay binibigay niya yung mabuting kaparaanan niya. So kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para malaman din natin ang solusyon. At ang isang solusyon diyan ay manalangin ka sa Diyos. Ano man pagpupumilit natin na makahanap ng lunas, kailangan tayo magpakumbaba, manalangin, hanapin ang mukha ng Panginoon upang doon ay matugunan ang solusyon sa ating mga karamdaman na dinaranas sa ating kapanahunan. Sapagkat yan ay pinapahintulot ng Panginoon. Walang anumang mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Ang sabi nga sa Aklat ng Mga Ngaral, chapter 3, verse 1, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Nakatakda yung lahat ng pangyayari na maaaring mangyayari sa daigdig,
yan ay nakatakda. May panahon na itinakda ang Diyos para sa ganyang mga bagay. Kaya ito ay para sa kabubuti ng tao. Hindi natin alam ang problema na darating, pero alam nating tutulungan tayo ng Panginoon. Maaring maraming problemang dumating sa buhay ng mga mananampalataya. Pero alam naman natin na tutulungan tayo ng ating Panginoon. At yun ang napakabuti na hindi nga tayo iniiwan at hindi tayo nabibigo kapag tayo itatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo perpekto. Kailangan natin ang habag ng Diyos. At kapag tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon, ay makikita natin na tayo ay laging tutulungan ng ating Panginoon. Ano pa yung sabi sa sumunod sa ating teksto? Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin, mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan, at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. So makikita natin na kapag tayo ay mananalangin, diring din tayo ng ating Panginoon. Si Elias, sabing gayon ng banal na kasulatan, ay taong katulad din natin. Siya ay matuwid. Kaya't kapag kasi nanalangin, ay siya ay laging pinakikinggan ng Panginoon. Kaya't kung tayo nga ay magpe-pray, ang sabi na 11:25 ng Marcos, ay magpatawad muna tayo sa mga nagkakasala sa atin. Upang sa gayon ay patawarin din naman tayo sa ating mga kasalanan. At doon ay walang magiging hadlang sa anumang ipagpe-pray natin sa ating Panginoon. Lahat yan ay tinuturo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga walang makapagsasabi na ang Diyos ay nagpapabaya sa kapanahunang ito. Alam ng Panginoon yung lahat ng ating dinaranas, sapagkat ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Diyos. At kapag mas lalo tayo na nag-aaral ng salita ng Diyos, ay mas lalong tatatag ang ating pananampalataya. Tandaan natin yan. Once na tayo ay laging nag-aaral ng salita ng Diyos, pinatatatag ang ating pananampalataya. Kaya ang sabi ng awit 119, verse 105, ang salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Yun ang pumapatnubay, yung salita ng Diyos. Nagsisilbing tanglaw sa ating mga daraanan. Kaya't patatatagin na ang ating mga pananampalataya. Kaya sabi nga ni Apostol Pedro, yung ating pananampalataya, kailangan paraanin sa apoy ng pagsubok upang makita kung talagang ito'y dalisay tulad ng ginto na pinararaan sa apoy. Kaya kailangan natin ang ganitong mga bagay. Ano pa ang sinasabi sa atin? Sa unang Tesalonica chapter 5 verse 16, magalak kayong lagi. Sa verse 17, maging matyaga sa pananalangin. Sa verse 18, ipagpasalamat ninyo ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Ibig ng Diyos tayo'y laging maging mapagpasalamat. Ano man ang sitwasyon natin ng buhay, kinakailangan maging matyaga tayo sa panalangin.
At doon ay kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Siya ay isang Diyos na mapagmahal at mapagkalinga at kailanman hindi tayo binibigo ng ating Panginoon. Liban na nga lamang kung ikaw ay hindi anak ng Diyos. Kahit ikaw ay tumawag ng tumawag, ay hindi ka pakikinggan kung ikaw ay hindi anak ng Diyos. Basahin natin sa aklat ng Juan, sa chapter 9, verse 31, may ganito tayong mababasa upang sa gayon makita natin na may panalangin din na hindi dinirinig ng ating Panginoon. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya, sumusunod sa Kanyang kalooban. Uulitin ko. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Kaya nga, dito mga kapatid, makikita natin na kahit tayo ay nasa panahon ng quarantine, tayo ay nakapagsiservice sa pamamagitan ng ganitong ginagawa natin, na kahit tayo ay nasa ating mga tahanan, ay tayo pa rin ay makapagpupuri, makapananalangin, makasasamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating ginagawa na paglilingkod sa Kanya. Purihin at dakilain natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo yumuko at tayo'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po na sa umagang ito nagkakaisa po ang iyong mga anak. Dumadalangin, humihingi ng iyong habag, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Ang mayroong mga tiisin, ang mayroong mga karamdaman, tulungan mo po at kahabagan, biyayaan ng kagalingan upang sa gayon sila, Panginoon, ay magkaroon ng katiwasayan sa pakikipag-isa sa iyo. Salamat po ng marami sa iyong mga salita na nagbibigay ng buhay at kalakasan sa bawat nagtitiwala sa iyo. Salamat po sapagkat sa ganitong paglilingkod, kami po ay iyong sinasamahan. Bagamat kami ay nasa kanya-kanyang tahanan, na ipaparating namin ang iyong mga salita upang sa gayon hindi mawala ng pag-asa ang bawat isa na iyong mga anak na nagmamahal sa inyo. Tulungan ninyo po ang bawat isa sa amin. Kandilihin ninyo, Panginoon, sapagkat wala kami magagawa kung kami hiwalay sa inyo. Salamat po sa mga biyayang aming natatanggap sa aming pangaraw-araw na pamumuhay. Salamat sapagkat kayo ang nagbibigay ng buhay at kalakasan. Kayo ang nagbibigay ng pagtatagumpay sa bawat isa sa amin. Lagi po naming sinasabi na ang pagtatagumpay ay sa inyo nagmumula. Salamat po. At sa gayon, masumpungan ninyo na nagtatapat ang bawat isang mga anak ninyo. Tulungan po ninyo ang aming bansa mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang pamunuan, Panginoon. Makapagsilbi sila, Panginoon, ng mayroong katarungan na ayon lamang sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo po kami sa ganitong kalalagayan. Amin rin ipinararating, Panginoon, ang mga kapastoran, ang lahat ng mga ministers, Panginoon, sa iba't ibang sektor ng aming lipunan. Lahat na nagpapahayag ng iyong mga salita, anuman ang kanilang relihiyon, kami po, Panginoon, ay nagkakaisa sa iyong dakilang pangalan. Kayo po ang mataas. Kayo po ang binibigyan namin ng papuri. Kayo po ang aming pinasasalamatan. Sa inyo po namin binabalik ang lahat sa aming buhay.
Biyaan po ninyo kami ng karunungan, kalakasan ng kalooban, maipangaral ang iyong mga salita, at sa gayon marinig ng hindi pa sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan, na sa pangalan mo lamang mayroong kaligtasan. Salamat po ng marami. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, at kahabagan. At ang lahat po ng papuri, pasalamat na hindi nasambit ng aming mga labi, ang banal na Espiritu ang lumuluhog para sa inyo, Panginoon. Salamat po sa mga kabutihan ninyo. Ang lahat po ng papuri, pasalamat, ay aming binabalik sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. At tayo po'y magtatapos na sa ating gawain. Naway patuloy tayo nagagala sa umagang ito na muli tayo ay mamubuhay na kasama yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ano man yung ating napakinggan na salita ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito, naway tunay na ito ay sa buhay natin. At patuloy tayo maawit sa Kanya at magbibigay ng pasasalamat. Thank you.
kami magpuri sa iyo, Panginoon. At nawa sa aming paglabas ng iglesia ito, patuloy na daladala na namin ang iyong salita, Panginoon. Sa ganun, Panginoon, kaya namin siya, Panginoon, hindi lamang dito sa loob ng iglesia namin, Panginoon. Maging sa aming mga tahanan, Panginoon, patuloy na sa susunod na linggo, patuloy na excited, Panginoon, ipagdalaw ka sa bawat isa. Excited na magpuri, Panginoon, at parang alam na ng pangalan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, patuloy na ikaw nga siya mag-ingat sa loob, sa buong isang linggo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Wala kang tuwing, Panginoon, dinadala ng sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo ay sumaating lahat, humayo tayong mapayapa.